Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio at sipag naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
Thank you so much. Yan ang FSR Band. At salamat. Good morning again, Metro Manila. At magandang gabi. Malamig Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Wednesday. Tama ba? Yeah. Thursday naman dyan sa January 10, 2024. Ayan. Super lamig po dito. Talagang yung kamay ko ay namamanihid sa sobrang lamig. Pag lumabas ka dyan sa labas, para kang maging ice buko. Sa sobrang lamig. Anyway, nakita niyo yung ating kalan dyan. Ayan, nagliliab sa likuran. Hopefully, makatulong sa pag-iinit dito sa ating sa loob ng studio. Courage! Sabi ko sa iyo, muna kong tatawagin Oh, sige, huwag kitang tatawagin. Okay, hello po. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, medyo na late kasi siyempre may tinapos uli. Katapos ko lang po maghugas ng pinggan. Ako po yun. Okay. Ako naghugas. Katatapos ko lang maghugas ng pinggan kanina. Talaga? Ano pa? Ano pang ginawa mo? Nagluto po ako kanina. Ayan, totoo yan. Nagsaing ako ng kanin. Lahat yan? Yan. Tapos nagawa ko ng daing na bangus. Yun. Yan, mga ginawa ko yan. Naghiwa ako ng... Anong ginawa mo? Ano ba ito? Yung kamatis. Oo, may kulang pa. Nilagyan ko ng... Kalamansi. Mm-hmm. Yan. O, diba? Walang sabaw. Oo. Pag ito malamig, kailangan sabaw. Oo. Bukas kaya magsabaw tayo. Basta ikaw gumawa Sige. Bukas gagawa akong Japanese curry. curry rice. Luluto daw siya. Ay, hindi pala pwede sa'yo maanghang ayaw ko. Bawal sa akin yan. Bibili Madali tapusin ko muna to. Bibili muna ako sa labas dyan. As in, kayang-kaya mong magluto Di ka nga makaluto ng kanin Uy, grabe siya di ba? Hindi nagluto ka ba kanina? Kasi nangingialam ko na naman sa kusina Luto? Ganon? Ano kalong sa akin di mo magluto ng sinaing? Uy, excuse me. Pag yung lutuan ko is mahina lang dapat apoy nun lagi. Kasi Maya napakakalimutan na niya. Nasusunog na. Uy, kailan? Ay, nako, hindi ko na matandaan sa dami. Wala. I don't remember. Yeah, kasi you don't care. Di ano? Ikaw, ang bintangera ka. May sinabi? Ang nagbibintang, ibig sabihin hindi totoo. Pag sinabi lang na ito yung ginawa, ibig sabihin totoo yun. Ganun ba yun? Di nang bibintang ka. Hindi. Ibig sabihin hindi totoo pag nagbibintang. Hindi pala totoo. Hindi totoo na nagluluto ka. Ako sa'yo. Sige na. Ayan. Okay. Ang gagawin natin. Sabi ni Pastora, may nagkakahiwalay sa ganyan. Opo. Lagi po kaming nagkakahiwalay tapos tapos nagre-reconcile ulit. Galing, parating ganun may problem. 2024 na, ganito pa rin. Wala dapat babaguhin. Bakit? Ang babaguhin lang yung mga pangit na ugali. Yun. Hindi ba ang saya-saya natin? Hindi. Yun ang nagpapatibay ng ating pagmamahalan. Char. Ayun. Kung saan kayo masaya, yun ang gawin nyo. Pero wag sa ikakapangit ng relasyon. Yun. Maiksi lang ang buhay. Huwag nyo paiksi lalo. Itlog lang na prito, hilaw pa, sabi ni brother sa akin. May kilala akong ganyan. Hilaw pa? Duguan na. Ay, may tawag doon. Yung medyo hilaw-hilaw. Eto naman siya. Baguhin lang mga pangit. Mga magaganda, panatilihin. Eto naman si Joyce. Tamara, Idol Karim, correct. Sabi niya dun sa Ay, nako. Kayong mga kababaihan. Siyempre. Ganyan kami. Di ba? Ang ganda ng blouse ko. Pareho kayo. Siya na. Ay, basa pa kasi nagugas ako ng plato. Talaga?
Hala. Oo. Ayan. Kasi ang dami ko kinain, kaya exercise mo na. Ay, nako. Umpo ka na nga dyan. Ay, no. Ayan. Sabi naman ni Elaine, agree kami kay Mamshi. Ayan, mga tribo ng diba? mga kabaihan. Yan, di ba? Palibasa, outnumbered kami rito. Alam mo, papalitan ko ng pangalan ng iRadio. Ano? Parang yung tahanan, ano ba yun? Yung bagong, ngayon? Tahanan ng pinakamasaya ba yun? Tahanan ng masasaya. Ewan ko. Yung... Ano ba yun? Oo. Yung bagong pinalit sa, Itbulaga. Nakakatuwa. Nakakaliw. Sabi ni Pastor, naku, naloko na. Si Rejoice lang ang kakampi mo dito. Yo. At saka si Brother Sammy. Kayo lang dalawang lalaki nanonood eh. Tatlo kaming lalaking nandito. Oo. Yung isa naglalalakihan. Naglalalakihan. Lalaki yun. Si Rejoice? Di mo nakita yung tatak niya rin sa dibdib na Agila? Oo. Ganon. Oo. Mayroong agila sa dibdib. Dating yan. BCG. Ano? Ganon? Batang City Jail. Teka, sulat ko muna itong mga Okay. Ayan. Tahanang pinakamasaya sa atin, tahanang pinakamagulo. Okay. Alright. Ay, magandang morning sa inyong lahat. Ito yung pampagana lang sa ating umaga dyan para kayo ay magsing-gising sa katotohanan. Okay. Anak ko, andyan din si Rocky. Ayun. Apat na kami lalaki ngayon dito. Grabe. Okay. Support ako sa'yo. Nagluluto lang ako. Yan ang lalaki. Okay. Hello. Sot-sot lang. Forever, yeah. Okay, hello kay Elaine Gonzalez. Hello. Good morning sa inyo dyan, mga taga-Sipag, mga taga-Antipolo, Quezon City, Manila, Quezon. Antipolo. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan pa ba to? Teresa. Yaw. Okay. At saan pa ba yung mga Manila, Tondo. Kung saan-saan pa. Sa sulok ng inyong bahay. Siyempre. At sa Saudi Arabia. Yaw, sa Dubai. Saudi. Dubai, Philippines. At Mexico. Pampanga. Okay. Okay, hello kay Elaine Gonzalez. Good morning. Hello kay Ding Pasqua from Dubai. Hello, yung ating contributor sa... Yeah, syempre. Sa ating... anniversary. Mary Grace. The Big King. Mary Grace. Di ba yan yung masarap na kainan dyan sa Saan? Yung restaurant? Mary Grace. Yan yung pinakainan natin. Oo, ang sarap nun, okay, Maribeth Lejano. Pastora, Ellen Gonzalez. Hello po. Maribeth Gamos. Rachel Joy Bonete. July Sevilla Rosa. Ella Israela Cachires. Rod F.T. Rocky Horfilia. Ate Berna Delphine. Siyempre si Mami Floser. Ayan. Nakauwi na ba si Mother? Sino? Si Mother. Oh, nakauwi na? Yes. Negra Pepita. Ano? Negra Pepita. Okay, from Sipag din yan. Rejoice, Orphelia. Ayun, no? Brother Sammy B. Santos. Ayan. Kambo. Robina Turay Malanab. From Meadowwood Royal sa Masinag, Antipolo City. Si Vicky, sino nga ba to? Si Vicky. Biguya? Hindi, si Vicky yung, basta yung nakatira ko na Vicky. Ayun. Ayan. Yun na yun. Joyce
Joyce Mendoza. Ay, nako. Marisa. Ayan, si Sally. Maridet Gamos. Si Marisa yon. Marisa. Ayun si Maridet. Yan. Thank you sa 20 stars. Hello. Okay, kumaring Jen Nunez. Jen. Rosie Culibao. Nunez. Jan Valenzuela. Carmela Lamrock. Yan. Christina Tabernalia from Houston. Moven Viernes Kapambi. MJ. MJ. Si Mayora, Mayreen Juana. Ayun. Okay. Hindi kapitana. Kapitana pala. Ay, ikaw pala si Mayor. Ayan, Mary Juliet Rudela. Hello po. Teresita Map and Farah Cristobal. And hello din kay Nor Balbino. Ay, nako. Kaya nung kayo may date si Farah. Ayan. Malapit na. Susunod. Aba. Pastor Mike Domanico. Hello, Pastor. Pastor Ike. Good morning po. Pastor Ike Domanico. Okay, Imelda Avalos from Pangasinan. Ayan. Aba, kapitana. Hindi naman nagpakabog. Si Rejoice Orvilla nagpadala din ng star. Aba, talaga naman. Ayan. Diba? Wala. Wag mo lang pagsamahin yung name nila kasi magiging mukhang koko. Ano? Ayaw ko kasi sinasabi kasi siguro may kausap na naman siya. Joy Mendoza, may nagka-baby girl ka? Ano? Pangalan mo ng mukhang. Sabi ni Brother Sammy. Tapos, wag mo lang pagsamahin ang name nila kasi magiging mukhang Coco. Si Coco kasi di ba? Yung anak niya si Coco. Hello kay Ann Morales Graves. Hello. Yung may anak na mestiza. Si Tisay. Nakalimutan ko na pangalan. Sabi ni Rejoice, di ako nagpapakabog. Pabida kasi ako. Yun, no? Rosario Lissing. Hello, Rosario. Mga takasipag. Ayan. Great. Si Mokang at Coco Martin. Mukhang Coco pag pinagsama. Okay. Imelda Avalos watching kasama ang mga ang kanyang mga constituents. Mga constituents. Sa San Isidro Norte, Benmalay, Pangasinan. Masanting tuloy. Ano ba yung magandang umaga? Masantos. Masantos siya, Agil, and si kayo. San Isidro Norte, Benmalay, Pangasinan. Yes. Hello naman kay Lynn Sales. Hello, Lynn. Si Tina, hindi rin nagpagkapwag. Nagbigay din siya ng 20 stars. Mukhang ayan. Maraming kinita. Hindi kasi ako marunong Ako marunong maglagay ng ano Ayun, baby mo lang yung yung happy hour nila dyan. Ayun, activate Stars Party. Ayan, Hindi nga ako marunong. Gabi na lang. Maawa po kayo, kaambo. Siya yung joke. Kumasaya sa umaga. Ay, nako. Ayan. Yung gagayan ginawa ni Kaambo na budol. Nakakita lang ng bago sa paningin. Pagbukas niya, puro mga... si Jovi pala yan. Si Jovi. Hello, Jovi. Hello kay Mix. Sabihin mo kay Mix, manood siya dito. Pag hindi siya manonood dito, alam na din. Wala na siyang pamasko. Wala na siyang beer. Hello rin kay Sister Lala Carmina. Hello, Sister. Good morning. Hello po. Okay. Yan, minsan din na lang natin gagawin ng party natin sa bahay kubo. Sitan tayo. Lalagyan ko ng mga disco light doon. At least doble libre ka na. Tapos kompleto pa doon, may mga ibon pa doon. Di ba? Parang nasa Manila to. Yan, next time sa magbabalik po ng iRadio sa Manila. Ayan na naman tayo nangangarap na naman Bakit? Masama mo? Hello! Hello kay Darwin Ibay. Ayan. Darwin Ibay.
Hello Darwin, good morning din sa iyo. Hello Darwin, Ibay, kumusta? Nagkumustahan, magkasama naman. Asabi siya ngayon? Darwin, Ibay nga. Sumasaya. Pagkasama ba si Darwin? I'm not sure. Ayan. Sabi ni Tina, wala akong kinita. Sabi ni Lala, inihaw na bangus lang daw, sold na. Hoy, sabi ni Tina, yung kikitain ko nga sa iyo, Sir Ramon, ang inaantay ko. Nangako ka sa kanya. Oo nga, no? Hintayin mo, papadala ko kay ano. Magka-work si Farah at saka si Darwin. Ayan. Oo nga naman. Papadala ko kay Rejoice. Ayan. Hello po kay Mami Irene Manalo. Ang pinanganak na Manalo. Ayan. Hello, Mami. Si Darwin, matibay yan. Ibay. Ang ibay-ibay niya. Si Dimi. Yan yung si Dimi. Oo naman, natatandaan ko. Burley Ferrer. Watching with Auntie Edang from San Isidro, Norte Binmalit, Maganas. Yan. Hello, Burley Ferrer. Hello. Good morning, John. Manas Masantos, ya Agiw. Ano na, galing ko na. Number 1. Burley Ferrer. Ayan, itag mo yung mga constituents. Yung mga constituents mo dyan. Namanood sila ng iRadio. Ayan. Opo, mga kaibigan, sa darating na eleksyon, isulat sa likod ng iyong balota, Mami Irene Manalo, para sa konsihala. Hello, Burley Ferrer. Hello ulit. Okay. Relatives nyo kami? Yaw. Hindi ko po alam. Pwede na. Marami tayong relatives. Lahat relatives natin. Mga kamag-anak. Okay. Tatampo sa akin si Darwin Ibay kasi nakalimutan ko siyang ayain. Nung last December anniversary, nung nandito po kayo, di po tuloy siya na-meet. Kayo na-meet. I think, inimbita yata siya, di ba? Yo. Si Darwin. Maraming imbitado, maraming hindi dumating. Yo. Ang nasa listahan is around 80. Ang mga dumating ay nasa 75 lang or 60. Wow, ganun. Slice lang. Pero marami pang bakanting additional na marami lamesa. Marami pagkain na natira noon. Oo. Okay. Tinugo lahat ni Ingat ka. Tabernillo yan. Ay, hindi. Umalis na siya. Ay, umalis. Si Eka nagbalik. Sabi ni Rejoice, nakalimutan po invite si Darwin Ibay. Sorry na nga. Ay. Next year, ikaw na lang. Siya na lang. Kasalanan sabi mo, ni Rejoice, I take the blame. Ayan ang sisihin nyo. Yan. Sila yung gumagawa ng mga imbitasyon. Hindi, naimbitahan. Marami na imbitahan. May nagsabi namang hindi pupunta. May hindi naman nagsabi. But that's fine. There's always a next time. Yan. Hindi natin alam. God's grace lang po yun. Yan. Lahat. Dance with me. Sayang, susunod siya Sharon ako. O naman. Mga balutin. Hello, Marichu Gamos. Balutin mo, ayan. Marichu Gamos. Okay, Sonia Cerizo. Another. From San Isidro Norte, bayaw po si late attorney Nestor Cerezo. Hello po. Aba? Sonia Cerezo. Cerezo. Masanto si Aguil. Yan. Hanggang dyan lang naman ang alam ko. Constituents ni Melds. Ay, terno ba tayo? Ay, medyo yellowish. Sige naman. Actually, one of my favorites is yellow. Number 1 is green. Di ba ang ganda? Green, yellow. At gusto ko rin yung mga matitingkad na kulay. Good morning po sa inyo dyan.
Shout out tayo sa pinsan ni Verly Ferrer na nandito daw sa California yung pinsan niya. Si Vincent Carino. Well, Itag mo siya. Itag mo si Vincent Carino. And shout out din tayo sa mga anak ni Verly na sila Joy, Alexander, Jack at yung apo niya na si Zach Miller Ferrer. Yeah. Hello. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Pangasinan. Ayan. Hindi na kami nakadalaw dyan noon sa sobrang dami ng mga schedule. In 2 years siguro babalik. May awaan Diyos. Wala kaming driver na pupuntang Pangasinan. Jessie meron sana Salatan. nag-back out naman siya. Yeah. Hello kay Jessie Salatan. Susunod mag-ano na lang tayo kasi. Mag-bus tayo. Diba masaya? Ba? Oo. Ay, paano kung madaling araw ka na uwi? Bus pa rin. Eh ano naman? Bakit tayo madaling araw na uuwi? Di umaga. Okay, mas maganda may sarili sa akin. Mag-jeep na lang tayo. Ang gaganda. Ang bilis-bilis ng mga biyahe ngayon pa uwi ng probinsya. Mapaakila tayo kay kay Mami Irene. Sabi niya nga dapat daw sasabihan siya. Ayun. Next time, Mami. Yes. Arkilayin natin yung inyong sasakyan. Okay, shout out din tayo sa mga taga Donzol, Sorsogon, mga kapatid ni Sonia Cerizo na si Jimenez family at Mercado family. Hello kayo dyan. Shout out sa classmate ni Marichu Gamos. Erlinda Rabaca. Ayan. Pasok na dito sa iRadio. Sabi ni Kaambo, balutin mo ako sa mahiwagang plastic na lalagyan. Itago mo ako sa malapad mong balakang. Mabuti pang ako ang iwi mo na lang upang meron tayong masarap na hapunan. Kaambo talaga, oo. Okay. Hindi na uubusan. Okay. Hello din kay Mary Joy Ramboyong. Hello Mary Joy Ramboyong. Station ID. Huwag kayong maalis si Mami Closer ang ating mag-deliver. iRadio, ang lingkod para sa samilang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 32 minuto, magkalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Hello, Anadjo Sawyer. Ayan, hello Anadjo. From Quezon. Quezon Province. Shout out din sa dito sa San ganda ng kulay ng hair niyo, madam. Ay, thank you po. Thank you. Ayan. Gawa ng gaw-gaw. Gaw-gaw ka dyan. Ayan. Kinulayan to ni Marisa. Si Salid. Nagdala ako ng pangkulay. Diyan na kinulayan. Di ba nakatipid ako? Tapos nagpagupit na lang ako sa David Salon. Mura-mura lang kay David Salon. Doon sa ano? Doon sa may Ali Mall. Mas mura doon, ano? 350 only. Rock, baby, rock. Nakatipid ako kasi ang dami nila inaalok doon. May shampoo na tag 1,000, etc. Ganun talaga yun eh. Grabe. Sabi ko, okay. Thank you. Ganun ang modus doon. Mura yung gupit pero yung mga kung ano-ano ilalagay sa buhok. Sabi ko, paano yun? Maliligo na ako bukas. Di wala na yung nilagay nyo. Sabi, isang buwan daw yun. Lagi ako magsishampoo everyday. Di wala na rin. Ayaw ko lang bumili. Too expensive. Mabubura agad. Yeah, okay na to. Yun sa mga buhok na medyo nagninipis, kung meron kayong
aloe vera na halaman, kunin nyo lang yung katas, ganun nyo. Maganda rin sa face yun. At kung hindi, yung langis ng nyug, the best. Yan. Okay, nakakabata talaga yung kulay ng hair. Talaga si Marisa. Kung nagbakasyon nyo ulit, kulayan ko ulit buhok mo. Okay. Sino pa? Please share naman natin ang ating programa. Hindi para panurin kami, kundi para makinig ng mga salita ng buhay. Mismo. Abangan po niyo mamaya si Pastora Closer Cordero. Ang batang-bata. Ayan. Ayos na ayos. Hello, Dini. Watch ka naman dito lagi. Ayan. Okay, mga taga San Isidro Norte, mga taga Dubai. Anong sabi niyo para pengit, pwede ang inyong virgin coconut oil. Coconut oil? Virgin coconut oil. Yeah, virgin coconut oil, correct. Marami ako ditong virgin coconut oil. Naninigas, puti na nga sila eh. Nakakakapal ba ng buhok? Yes. Di ba gugo dapat? Ay, hindi na. Dudumihan mo lang yung buhok mo, iba pa rin. Aloe vera. Yung mukha lang daw akong 50. Ay, nako, bumata ako ng 15 years. Yes. The best. Hello, Jocelyn Estena from Sipa. Ayan. Mamaya, nandiyan na naman si Mami Closer. Ang very energetic na ating mahal na pastora. Ayan. Alam mo, delikado pumunta ng Sipag pag kinantahan na ako. Wala na. Hindi ko alam kung nangangaroling o... Yun na yun. Hindi. Kumanta lang naman siya. Ay, kala ko. Sabi ko nangangaroling. Mahal mangaroling. Nabanggit ko na ba si Rosario? Rosario Lising. Alala ko tuloy, oo. Teka, hindi pa. Rosario Lising. Aga daw umaga po. Ayan. Good morning. Diba? Jocelyn S. Pena. Yan. Magandang umaga dyan sa inyo. Ano na doon ngayon? Thursday. Thursday. Ang bilis matatapos na naman. Magkakalahati na naman ang buwan. Nakasang linggo na tayo rito. Oo nga, 1 week kami kahapon. Oo. Hello din kay Yvonne Justiniano. Yvonne. Hello, Yvonne. Hello po. Ayan. Doc Yvonne. Okay. Angelita Bayod. Mami Angelita Bayod. Kaya sabi niya, lilipat na raw si Regent sa Sipag. Malakas kumita. Ayos yan. Nakakatuwa ang mga taga-Sipag. Good morning. Thank you po. Malit lang na church sila, pero pagka nagsipag kantahan, OMG talaga. Para silang malalaking church. Buti pa yung mga maliliit na church, Yung mga malalaking church, Hindi naman. Walang comparison yan. Hindi naman. Ibig sabihin, meron lang tayo napupunan ngayon. May mga church na laki nga ng church. Pero yung mga nagwo-worship, bumubulong sa hangin. Hindi ko pa pala nabubuksan yung aking cellphone. Angelita Bayod, hello, good morning din sa inyo. Ayan. Marami daw lilipat. Marami na daw po lilipat ng Sipag. Diyan yan sa paano ba punta? Monumento ba yun? Hindi ko na alam papunta. Basta alam ko dumaan tayo ng monumento. Yun lang, wala. Ligaw na po kami dyan sa Metro Manila. Dati kabisado ko kasulok-sulukan ng Metro Manila. Ngayon, nako, ligaw na. Corpus Hilda, hello, Corpus Hilda Corpus. Ayan. Anong gagawin mo? Teka. Meron lang
tinatag para pumunta dito. Aba, si ano? Oo. Wala pa, hindi pa dumarating. Hindi. Corpus Hilda. Hindi si ano. Kasalukuyang nasa... para ipag-pray natin. Nasa Alapaan pa lang. Pag-pray natin. Baka nga magkasabay sila ni Mami ni ano pala, no? Lai Kuino. Hello, Lai. Kamusta na ang iyong mga baget? Sabi ni Mami Closer. Oh. Welcome po kayong lahat with outstretched arms and open hearts. Yun naman diba? Yun naman Ayan. Hello, Lai Kuino. Good morning. Anadjo Sawyer. Watching from APMTS. Ayan. Sandali. Anyway, welcome! Hello sa inyong mga bagets. Mga bagets. Magagaling na. Oo naman. Praise God. Yan ang importante. Ano, totoo yan yung kanyang message ni ano, no? Yung prayer really works. Totoo po yan. Basta ikaw ay naniniwala, nagtitiwala. Walang imposible po sa Panginoon. Minsan, medyo late Okay na daw sila. Medyo late minsan pero dumarating pa rin. Oo naman. Ganyan. Ganyan naman ang prayer Wait. Either yes or no or wait. Yan, ganun lang naman yan Kaya, hindi ibig sabihin na hindi po dumarating yung answered prayer, ibig sabihin deny na siya. Nope. Ay, hindi. Hindi nagdi-deny si Lord. He's looking for the best for everyone. In His time, not in our time. Parang yeah. Congratulations kay Pastor Levi Kuanang. Nasa Baguio siya ngayon for his ordination. Ayan. Si Pastor Levi. Pastor Levi. Ayan, ikakasal na siya Isa tayo sa mga mapapalad na magiging witness ng kanilang pag-iisang dibdib. Malapit na. Pero wala naman tayo doon. Kaya kukuha tayo ng proxy ng representative natin. Dalawa. Siyempre. Congratulations. God bless you. Ayan. Hello, A.R. Santiago. Si A.R. Hindi natin napakanta nun. Good morning, Grace Alvario and Tita Balad. Magandang morning po sa inyo. Bongga Kaday. Yes! 43K tayo ngayon. 43K. Thank God. Yes. Thank you. 43K. Maraming salamat po. Sana wag bababa. Oo. Lalo pag pakinggan natin. Nag-i-speak na si Pastora mamaya. Closer. Ayan, hindi kayo magsisisi. Lahat ng pastor natin dito. Magagaling. Yan. Pakitag naman natin si Pastor Kiko. Baka pwede siya maimbitahan sa Saturday. Pastor Kiko. Ayan. Pwede yan. Ayan on the spot Pastor Kiko. Wala na si Pastor James ng wala si Pastora Maridet. Bukas is Thursday. Wala si Pastor James. Ay, wala rin Kasi nagbago yung kanyang Hello kay Marilu Alvarado na may nanalo. No, wala. Pag nandito to, tatawagan natin. Pag nandito? May haba-haba, Look, Ay, haba, nakapal-kapal yan. Basahin natin. Uy, parang nakita ko na. Okay. Sabi ni Pastor Aaron, Rejoice, Orpilia, anak, di ako pwede bukas. Next week pwede. May rush lang po. Sorry. May rush siya. Sayang. Sa Friday. Sabado pala. Si Pastor. Si Christina sabi, ayusin mo, top kita talaga. Top niya kasi top of the world daw. Umayos ka. Sasabay. Hello, Jerry Corpus. Good morning po. Good morning. Eto, babasahin na natin. Okay. I-ano mo na, palagay ko nandito tong si Siyempre, bago matapos ang lahat, hello ka I Play Music City. Hello. Ronaldo Gaules. Ronald de la Cruz.
Wala na pala si... Wala na yun. Wala na pala. Babasahin na natin. Naku, mukhang nakakaano naman to. Nakaka-touch. To Mamshi and Pashi. Pashi ba? Pashi. Salamat sa Lord at sa buhay po niyo, Mamshi and Papshi. Sa pagbibigay niyo po na inspirasyon sa amin sa araw-araw sa pamamagitan po niyo at ng iRadio. More powers po sa inyo at sa programa. May the Lord continue to guide you and bless you abundantly. More years of anniversary. We love you from the bottom of our hearts. Thank you so much. Love, Jocelyn Espena. Ayun. Happy 4th year iRadio from Sifag. Ayan, taga Sifag. Sabi, thank you po sa sulat nyo. Lahat po na nanonood dito ay mga inspirasyon po namin para magpatuloy ang programa sa iRadio. Pagod man kami, may sakit, andito pa rin kami. May konting problema, maliit o malaki, nandito pa rin po kami upang magbigay ng kasiyahan sa... Kasiyahan? Konting kasiyahan galing sa amin at higit sa lahat. Kasiyahan at kaguluhan. At i-share namin ang mga salita ng buhay through our good pastors. Ayan. Yo! Hello! Ganyan. Rafi Ortilia. Hello rin kay Nanay Dolor. Alam kay Matthew at saka kay Noah. Alam mo kayo, tambuhay natin ganyan talaga eh. Minsan, may tao talagang yung dumaranas ng kahirapan o normal problema. Yun. Normal yan, ano? Pinanghihinaan ng yung kanilang faith. Magsisindihan po tayo ng kandila sa isa't isa. Iilawan natin ang bawat isa para sa ganun ay maging matatag tayo sa pagsubok ng buhay. Yan. Kami din po ay dumadanas din ng mga ganyang mga pagsubok. Walang exempted yan. Lahat kasali dyan. Ano? So, kanya-kanya po tayong dumarating na trial sa buhay. Pero, tandaan po natin na huwag tayong susuko. Meron tayong Panginoon. Mabuti nga meron tayong Diyos. Kung wala tayong Diyos, mas mahirap yan. Kaya, sama-sama po tayo at tulong-tulong tayo sa bawat isa. Okay. Sabi ni iPlay Music City, nandyan ba si Nanay Dolly? Ay, nako, wala na, too late ka na. Hindi, nandyan siya. Nakikinig yan. Walang alas siyang cellphone. Baka naman may luma kang cellphone dyan. Alam na din. Oo. Tinatawagan natin yung mga taga-US of A. May mga luma ba kayong... extra cellphone. Hindi extra. Telepono na hindi na ginagamit. Pero yung mga iPhone 12, mga iPhone dyan, Samsung 24 ni dyan. Hello. Ginagamit. Hello kay Kisay Heart, At saka kay Mami Luz Conferido. Ayan, Nanay Luz. Ayan, kamusta po kayo dyan? Hello, Nanay Luz. Good morning po. Magaling kayo. Ano pangalan ko? Ronald. Yan. Becky naman. Yan. Becky naman. Alam mo naman. Marami itong lagi nagpapalit. Maraming yan Pati mga tablet ninyo, mga laptop na hindi na ginagamit dyan. Padala na lang po ni sa iRadio. O kahit na kami yung pipick up na mismo dyan. Yes. At kung may konting problema, aayusin ko na lang yan. Yes. At kasi meron tayong mga kababayan na siyempre, yung kanilang mga telepono na, anong tawag? Dikas-kas na gano'n? Ginuman? Ayun. Minakita ako na gano'n Dikas-kas. Siyempre, nangangailangan ng upgrade naman yung mga telepono nila. Tatawagan ba natin? May laptop. Laptop daw doon. Ayun. May laptop. Yan? Okay, pwede yan. Pick upin namin. Pick upin namin yan. O baka madalas ka dito sa Cerritos. Pwedeng pakibato na lang. Kahit yan sa harapan. Pag binato niya. Pag mo na ibabato, masisira na yun ang todo. Basag-basag na. Okay Jude promise yan yan, meron tayong donor ng laptop. Ilan ba bibigyan niya laptop?
Teka, may babatin lang tayo kasi baka mawala eh. Sige. Si Pastor Levi Kuana. Ma-ordain na siya. Congratulations to Pastor. Pastor. Pastor Levi Kuana, mabuhay ang bagong kasal. Ayan na. Hindi pa. Kakasal pa lang. Mamamantikaan na nga ang mga nguso. Katutulong lang daw ni nanay. Ni mami. Ayan. May laptop door. Ayan. Okay. Pakidala mo na lang yan dito. Yan donated by I Play Music. Yung mga gusto magpa-party dito. Baka may nakikinig dito taga-US of A. Ayan. Pinagdumaanin yung Apple, mga iPad. Kailangan ng ating mga kababayan sa Philippines. Tumatanggap po kami. Ayan. At kami na bahala sa shipping. Ayan. Actually, magpapaship ako by February. Unknown muna ang recipients, pero magpapaship po ako. Yun ang tawag doon. Ano tawag doon? Ano ng puso ko? Yun ang sinasabi ng puso. Ano ba sinasabi ng puso mo? Magpadala ka. Ganon? Alam niyo si Mamsi ano po ni Santa Claus yan. Tapos ng Pasko. Oo. Walang Santa Claus. Galing kay Lord yun lahat. Puyat daw si nanay. Nanay Blossom? Hindi si nanay. Mami. Contrido? Oo, siguro hindi nakatulog yung kagabi. Anyway, sige. Okay, so 5 minutes, tatawagin po natin si Mami Blossom. Hindi natin natawagan si Jocelyn Spena. Ay? Oo, taga-sipag siya. Ayun? Oo. Kabady daw yan, kabady daw ni Joyce. Ayan, marami na tayong may matatanggap na tayong mga iPads, mga cellphones, laptop. Kaya yung ating mga nangangailangan dyan ng mga kababayan natin ay mapapadala na natin ng mga gadgets. Yes. Para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Oh, yeah. Yan, kailangan. Sana gagamitin sa ganun, huwag sa mga laro-laro. Yung mga games. Ano yung kanta mo? Ay, ano ba yan? Panoodin natin ang iRadio ng yung mga segment natin. Panoodin ninyo. Mga 50 rin At least panoodin nyo ng mga 1 hour, 2 hours. Kasi pag maiksi lang, maliit lang po, bare-bare lang ang naiipon natin. Ayan. Okay, sabi ni Sonia, si Resto, bukas uli. Okay, 2 hours tayo. Thank you. Marites Ignacio Gabayno, hello. Okay. Ang Tabayanan, Manilyn Agustin. Magre-ready na si Mami Closer. Yan. Nasa makeup room na siya ngayon. Nagkakandanahan. Ayan. Ang mga taga-sipag, huwag kayong aalis ha. At sana po ma-maintain natin yung marami pa rin nanonood sa ating programa para maganda po message niya ngayon. Kaya abangan po natin yan mamaya. Susunod na. Ang pagbabalik. Sabi ni Joyce, hugas muna ako ng pinagkainan. Mukhang daming food ata dito sa bahay namin eh. Daming hugasin. Nawala ka lang, yung lababo umaapaw na. Yun, bumara na. Ready na daw siya. Ready na si Mami. Ayan na, tawagan na natin siya. Thank you po. Thank you so much. Tawagan na natin si Pastora. Mami Blossom. Ang very energetic. Kahit sa mo ilagay. Go, go, go. Ayan naman. Hello! Aba, kumusta ayan po kayo? Aba, iba. Good morning, good evening. Happy New Year, Mother. Opo, Happy New Year everyone. Radio. Kumusta kayo? Parang maliwalas kayo ngayon.
ipagpatuloy ang ano pa mang sinimulan, po, Opo. at balikan ang Yes. mga naiwan. Yan. Amen. Mami, pabayaan niyo po medyo malayo kayo sa mikropono. Malayo po. Kinabit ko po yung mic na bigay ninyo. Yung adjust mo, Mami, yung volume niya. Pero naririnig naman siya. Yeah, maganda, Naririnig malinaw eh. naman. Malinaw. Opo, eto. Medyo ilapit mo lang sa iyo ng konti sa harapan mo. Okay. Ito po siya. Wow. Yan Merong, naman. Wow! merong adjustment. Sosyal! Shala. Shala. Feeling DJ. Oo, di ba? Papshi, Mamshi, hayaan niyo muna po ako magpasalamat sa pagkakataong nakabanding si Mami Irene kahapon. Ay, oo nga. Siyempre. The whole day, si Sister Lala, si Kuya Andrew, si Joyce, Yes. and of course, Eka, si Ate Chris, at si Ate Jo. More than anything else, more than the treat, the food, or the gala, yung bonding moments, I had learned so much from Mami Irene. Nakita ko yung heart niya kung paano siya magmalasakit sa iRadio at sa mga kapwa Ay, taga totoo iRadio. yan. Gabi na po, inihatid pa ako sa EDSA para makasakay lang ako. Napakasarap po Ano oras kayo talaga, Kuya gumalahe? Andrew. Nako, ako po ay nakauwi ng bahay alas 11:30 yata. Papalo na po ako. Yun ang sasabihin ko. Mapapalo kayo niya. Opo, sabi ko nga po kay Sister Lala, naku lagot, wala ka nang kailangan ipaliwanag, tanggapin mo na lang lahat. Ang paalam po namin, lunch, munti kaming abutin ng almusal. Tama naman ang paalam niya eh. Uuwi daw siya ng umaga. Oo. Umaga na. Umaga na nga. Munti ka kong pagsarahan ng pinto nung anak ko. Tama naman nasabi. Mali lang ang dinig. Ibaliktad na, yung nanay ang huling dumating. pero ang sarap po ng pakiramdam kasi noong anniversary, nakakahiyaan pa. Siyempre. Pero yung maupo kayo sa isang upuan na kukwentuhan kayo na kaya mong buksan yung buhay mo, yung anak niya ay was an overwhelming experience. Mami Irene, thank you po. Thank you. Kuya Andrew, Sister Lala. Yeah, Sifag, hello. I'm sorry hindi ako nakaabot kagabi. I know you are with me. I am in your prayers and good morning sa lahat. Lalo sa mga hindi taga Sifag. If only you know kung gaano ko po kayo gustong makabanding, makakwentuhan at makita nyo yung nanay, kung sino si nanay ng walang makeup. Ang galing ng boses niyo ha. Yung pati buntong hininga niyo nadidinig na rito eh. Salamat po sa iRadio. Ay, hindi po. Ano po yan eh. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa buhay ng taga iRadio. Liwanag talaga. Para bang nandiyan lang siya sa tabi. Tamo, layo ng mikropono niya. Layo pa yan. Dinig na dinig. Kala ko po parang natutulog lang. Ay, si Karin. Alam nyo, nung una ko kayong mapanood na mag-on-air, naiyak ako. Cute. Kasi po, pakiramdam ko ang layo-layo nyo uli. Kasama ko lang ng Sunday, tapos pagdating ng Miyerkules, ay Webis ba yun? Ang layo-layo na naman. Nalungkot ako, naiyak ako. Para kaya si Karin. Hanggang ngayon meron akong anxiety separation. Yan, ganyan. Ganyan ako lagi ting umuwi ng Pilipinas. Pero ako pag nalalayo ko kay Eka, parang masaya ako. Oo. Now I know bakit si Eka talaga lagi ang napagbubuntunan. Ibang pakiramdam ko. Secure na secure ako. Pagka kasi kalapit ko yun para bang si Jaworski na may siko agad na tumatama eh. Kasama niya yung mga baby niya. Hello, Eka. Hello sa iyong dalawang anak. Andiyan si Mami Irene. Sabi niya, welcome Mami to Irene, Pastora. thank you. Yan. Marami pa daw kami ng Baguio. May kasunod Ay, pa pupunta daw kami ng Baguio. Oo, sa February. Magagala kami. Ayan, nag-iinggit na Naku naman. po. Ayan. Susunod kami. Nakakuha na naman. Opo. We'll be praying for more than 1.2. We'll be praying for 3.6 para matagal. Yan, I know you know that. Mabilis yan. Opo, bahala ang Lord doon. Is anything too hard for the Lord? Nothing. Basta masasabi ko sa inyong lahat na nanonood dyan, stay healthy.
At sa Amen. susunod na pagbabalik ng iRadio, ganun din kami. Sana po ang bawat isa sa atin ay masigla, malusog, at wala po tayong mga problema sa ating mga kalusugan. Parang sa ganun, pag nagkita-kita tayo, ay enjoy lahat. Diba? Yan. Amen. Lalo ka na, Mami. Nako. Young at heart. Nagpapaumaga ka na ng uwi, ha? Di po, talaga lang pong na-enjoy ko yung fellowship with Mommy and Sister Lala and the girls. Na-enjoy ko po. Sabi ko, grabe, na-enjoy ko siya talaga. Yung nakaupo lang kayo, nagkukwentuhan kayo, sharing. Ramdam ko yung gaano niya kamahal si Brother Sammy. Ramdam ko yung compassion niya para sa kanyang church. Sarap. God bless you, Mommy Irene. Okay. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa ang pagbabalik. Yes po. Kasi kung inyong napapansin, yung malalaking movies, pag ginawa niya ng sequel, di ba, ang pagbabalik ng Panday, di ba? Parang ang connotation niya, pag sinabing pagbabalik, isang dating malaki na medyo napahinga at ngayon ay muling nagbabalik. Pero nung piniprepare ko po ito ay ang nasa mind ko po ay yung ilang panahon before Pasko and New Year na kumbaga na-off track tayong lahat, na-off track tayo mula sa talagang, I know, iRadio ay na-off track dun sa kanilang usual routine. Come November, natataranta ng mag-ipon, mag-impake, maglista, and marami din ang na-off track pagdating ng Pasko at bagong taon, yung mga nagda-diet, si Papsi, nag-10 pounds, si Mamsi, nakakuha. 5 pounds. Marami din ang na-off track sa budget. Kung dati ay dito lang iikot ang budget, ang iRadio po nag-overshoot ng kanilang budget dahil sa atin. At ganoon din tayo. Marami sa atin ang na-off track. And it is but proper, mga anak ko at kapatid sa iRadio, na sa simula ng taon ay magbalik tayo. Amen. Let's get back into track. And sa umaga pong ito, I will be talking two ways. Ano ba yung pagbabalik at ano ba yung dapat balikan? Yan. So, I'm so excited to share. Sana po you stay put. Hindi lang po yung mga taga-sipag. Yes. Yung mga hindi po taga-sipag, please join us today as we study the Word of God according to Revelations 2 verse 5. And I'm sure makaka-relate tayong lahat dito. Whether you are mainit na Kristiyano, whether ikaw ay nanlamig na Kristiyano, whether ikaw ay nagkaroon ng maraming issue sa buhay mo against our Lord, or meron kang mga naging issue sa mga simbahan na iyong dinadaluhan, at dumating ka sa puntong you just want to stop and ayawan na, hindi na masaya. Today we'll be talking about the return. Sabi nga ng mga the return, ang pagbabalik. Yan. Ang pagbabalik. Yan. Okay. So kung ready na po kayo, tayo po ay sama-sama ng manalangin. Taas muna natin sa Panginoon ang ating sharing. Hayaan natin ang pagkilos na malaya ng banal na spirito ang pumagitna sa atin. Upang sa ganun po yung mga isip natin, tenga natin, puso natin ay kanyang kilusin upang atin pong maintindihan ang panuntunan na ibibigay sa atin para sa taong 2024. Let's pray. Tara, let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, how we worship you, God. You are great. Dakila kang Diyos, wala kang kapantay, wala kang katulad. Anuman ang taon ang dumating sa amin, anumang petsa ang aming kagisnan, Lord, you are the same God. You're the God yesterday, today, and forever. And Lord, yung pag-ibig mo, hindi yan nagbabago. Yung kapangyarihan mo, hindi yan nababawasan. At higit sa lahat, Lord, yung tingin mo sa amin, hindi po ito naiiba. Anuman ang aming pinagdadaanan. Today, Lord, sa pamamagitan ng iyong pagkilos sa iRadio LA, nagsasama-sama kami, Lord. Humihingi kami ng iyong kapangyarihan upang maunawaan ang iyong inihahayag, upang malakaran at maging gabay namin sa isang panibagong taon ng aming mga buhay.
Papuri, pagsamba ay sayo sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen! Amen. Yan. Amen. Ang atin pong teksto sa umagang ito ay napakaigsi. Ito po ay hinango dun sa huling aklat ng Bible, ang Revelations. Ano po o yung mga pahayag. In chapter 2, in verse 5 of chapter 2, meron po ako dito sa NIV. Ang sabi po, consider how you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Isang napakasarap na encouragement. Sa simula, ito ay isang encouragement at ang Panginoon ay nauwi sa isang exhortation o isang patuloy na pagpapaalala sa atin, pagpapalakas ng loob. Sabi natin, himayin muna natin ng konti-konti. Let us exegete. Sabi, remember therefore where you have fallen. Ang katagang therefore dito sa ating binasa po ay it refers to the loss of love for the Lord Jesus. Alam natin in Revelations 2:4, di ba, ang sabi niya, one thing I have against you, you have lost your love for me, no? Kanya dito sa 5, ang sinasabi niya, therefore, let us get back. Ang kausap ng ating Panginoon at this point, ayon sa aklat na ito ng Revelation, ay ang mga mananampalataya who had fallen out of fellowship with Him. They fall from all heart to head. Alam niyo po minsan, nakatutok pa tayo na alam natin na we are still on track sa ating pananampalataya, pero it's all head na. Wala na yung heart. Alam niyo, masakit yun na kapag it's all head na lang, it's all duty na lang, it's all part na lang ng routine at wala na yung heart, hindi rin masaya para sa Panginoon. And He is advising us na now if I want to have you, not just your head, but your heart, no? At isa pa sa nawala ay ang init ng pagmamahal. Remember, church, remember mga anak ko, ayaw ng Lord ng lukewarm. It's either you are cold or you are hot. Nothing in between, no? And then sabi po, repent. The word repent comes from 2 words. Alam niyo po, it comes from 2 words, change and to think. Ang sabi, ang payo niya, therefore, remember where you have fallen, alalahanin mo kung saan ka na ihiwalay, at ang pangalawa is to repent, na ating pagsisihan o ating baguhin ang mga bagay-bagay na ating matutuklasan as we search. The English word repent conveys sorrow or contrition, but more than this, it refers to putting something new, to adjusting to something new, no? Para lang yung bumili ka ng damit, siguro karanasan namin ng mamshi, minsan apurado, bibili ng damit, kala natin swak, pag uwi natin, sising-sisi tayo, we repent, ay sana hindi itong kulay na to, nagmukha akong baluga, ay sana ang medyo malaki-laki, kasi akala ko sexy pa ako, and then we repent, and then we decide to change. That is one connotation. Yun po ay isang pagpapaliwanag natin ng salitang repent. Now, once you discover it's wrong, you have the desire, you have the commitment to change, no? Kasi pangit naman kung nakita mo nga, pangit na nga, mali na nga, at itutuloy mo pa. As ang sabi niya doon sa kanyang pahuling bahagi ng talata, or else I will come quickly. No, parang hindi nagdalawang isip ang Panginoon na bigyan tayo ng or else. Di po ba bilang mga magulang kapag binitiwan natin yung or else, medyo masakit, mahigpit na yun. Medyo alarming. You clean your room or else. O, di ba? You come early or else. O, yun. Siguro yun ang sabi ng mga anak namin kagabi. Umuwi kayo maaga kung hindi, no? Ayan. So in this part ng kabanata ng chapter na ito, Jesus was telling, repent or else, change or else, come back
or else, no? Na parang merong something, nakakatakot, parang merong nakaamba na or else. At ang sabi niya, I will remove your lampstand from its place unless you repent, no? The word remove, it connotes motion. Actually, ito po ang kinetic. Ito po, in Greek, it is kinetic. Dito nanggaling yung cinema, yung movie, it's movie kinetosis, yan. At dyan din po nanggaling yung action. It's a Greek word, kinetic. So, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, it's about time, hey, you people, baka na off track na kayo. Baka naman nalunod na kayo ng the later part ng 2023 or even the early part of 2023. It's 2024. It's about time. Sabi niya, tingnan nyo where you had fallen and repent, or else I will remove the lampstand from its place. No? Now, how do we apply this? How do we apply this beautiful passage which began as a exhortation from the Lord, no? Ang sarap po kapag ini-exhort tayo ng Panginoon, ini-encourage tayo. Yun po yung kahulugan ng exhortation. Exhortation is encouragement. So, sa ano nga ba ang pinakamaigi na sa pasimula ng taon na to? Ito na naman po tayo, no, sa isang bagong taon. And so funny na at about this time, marami na sa atin ang may mga nasira ng resolution. Yan. Hello sa mga nag-resolution noong January 2, di na ako kakain ng maraming kanin. Sinangag na lang. Sino yung mga meron dyan? Magtitipid ako. Hindi na ako magsosobrang babad sa Facebook. Hindi na ako magti-TikTok. Marami, no? O meron pa dyan yung mag-exercise. But then, dumarating tayo bago ngayon nga, maaaring meron na dyan na nag-cheat. O cheat day ko ngayon. Kakain mo siguro. Kami po, cheat day namin kahapon nila mami. At siguro mga 2 weeks namin i-digest yung kinain namin para to get back on track ng aming lifestyle. Ano po. But let me share to you muna ang dalawang importanteng salita as we enter New Year. One is the resolution. No? We make resolution. We resolve. Alam niyo po, kapag ito idinugtong natin dun sa ating teksto, makikita po ninyo na napakahalaga na meron tayong pagkakaunawa ng resolution. Resolution are the things we want to change. Ito yung mga bagay na gusto na pinaplano natin, na iniisip natin, na gusto nating gawin. We are resolved. I am resolved to take low carb. I am resolved to exercise. Sabi po ng diksyonaryo, let me read to you. Sabi po, the word resolution, as defined in Cambridge Dictionary, means a promise to yourself to do or not to do. Yan. It is your promise to yourself. Ploser, huwag ka nang kakain ng maraming kanin. Sige, Ploser. Ako si Ploser, di nakakain maraming kanin. That is a resolution. It is your promise to yourself. Whereas the next word na nais kong i-share sa inyo bago ko po ibigay yung lalakaran natin is the word commitment. Commitment, ayon din po sa same dictionary, the Cambridge, is the willingness to give your time and energy to something that you believe in, or a promise or firm decision to do something. No. So kung titingnan mo, halos magkahawig pero talagang magkaiba. Resolution is what you are promising to yourself. But commitment is your willingness. No? Your willingness to give your time and energy to something that you believe. Ang resolution ko ay mag-diet because I believe that a healthy body can serve the Lord better. So, ang resolution ko ay magbabawas ako ng unhealthy food at ang commitment ko ay palakasin ang katawan ko upang magamit ko ito sa paglilingkod sa Panginoon.
Sana po nakakatawid ang nanay sa inyo na ang resolution ay yung sinasabi mo lang sa sarili mo. Pero yung commitment ay willing ka na ibigay ang iyong energy, ang iyong panahon sa isang bagay na iyong pinaniniwalaan. Sa church, minsan sinasabi natin, itong taon na to, maaga na akong dadating sa church. That is your resolution. But what is your commitment? Ang commitment mo goes something like this. Hindi ako magpupuyat. Babawasan ko ang unnecessary oras na nakamulat ako sa TikTok o sa Facebook para makatulog ako ng maaga, para magising ako ng maaga. That is your commitment. Because you believe that you need a healthy body, that you need an alert mind in serving God. So nakita niyo po yung pagkakaiba ng resolution at ng commitment. As Christians, we need to be making commitments, not resolutions. Minsan sinasabi natin, itong taon na to, tataasan ko yung tithes and offering ko. That is your resolution. But what is your commitment? Your commitment is to cut down on unnecessary expenses. Your commitment is to sacrifice a part of your meal, a part that is not necessary upang makaipon ka more than you are giving to meet your resolution. No? So, sana po malinaw. Now, as we enter 2024, sa pagsunod natin sa paanyaya ng Panginoon to look back sa mga bagay na nagpabagsak sa atin. That is the first step. As we enter 2024, let's get back on track. How do we get back on track? Paano tayo babalik dun sa dating tama? Ilagay natin, doon ka sa panahong in 2023, you fell cold sa iyong pananampalataya. And now you are committed na bumalik. How will you do that? One, learn where and why you have fallen. Hindi ka basta nanlamig sa church, di po ba? Somewhere along the way ay meron kang nasalubong, naranasan, o na-encounter na nagdala sa'yo upang manlamig. Minsan, ito yung mga tao na nasa loob ng church. Yung mga sinasabi nating na-stumble tayo, mga stumbling block, na tayo ay natisod. But minsan, ito rin ay yung ating mga sariling karanasan. May mga bahagi sa buhay natin na hindi natin matanggap. And to the point na ayaw mo nang bumalik sa simbahan. Minsan, unanswered prayers. If you backtrack, kung titingnan mo lamang ang panahon ng nakaraan ng 2023, makikita mo yung mga bahagi na kung saan ikaw ay sumablay. Kanya ako nanlamig kasi nawala ako sa fellowship ng prayer. No? That is one thing na ang bilis makapanlamig. Two, kanya ako nalaglag. I fell doon sa aking desire to keep on reading God's Word daily. Two disciplines na napakahalaga na kapag hindi natin ginawang mga mananampalataya, napakabilis nating manghina. And syempre, pag nanghihina tayo, we cannot run. Tiyak na hindi tayo makakatakbo ng maganda, so we fell. We fall backtrack, naiiwan tayo. No po? So study as we end tonight, paghiga mo, bakit nga ba, ano nga ba naging dahilan, bakit ako nawala? Bakit ako tumigil? Bakit nawala ako even in your relationship, bakit nanlamig ako sa asawa ko? Bakit parang nagkaroon ako ng paglayo sa pamilya ko? Bakit ang mga co-workers ko, they do not ring a bell uli sa akin na parang wala na akong gana? Look for it.
tulad ng sabi ng Panginoon, look back. Alam niyo po, yung mga nagmamaneho, they know how to use their rear mirror. Kung kayo po ay nagmamaneho, tulad ni Papsi, meron tayong rear mirror, di po ba? Ito yung kung saan nakikita natin yung nasa likod. Hindi ko po sinasabing mabuhay tayo sa nakaraan. Ang sinasabi ko po ay tingnan natin kung saan tayo sumablay. That is where we begin. Kasi hindi ka makakabalik sa track, hindi ka makakabalik sa normal na ikot ng buhay mo kung hindi mo alam kung saan ka nalaglag. No? So mga anak, right now, siguro may mga dumarating, kanya ako nawalan ng interest doon sa aking kaibigan kasi hindi niya ako in-invite sa birthday niya. Minsan ganun lang kapeti, no? Minsan ganun lang kapeti. Or minsan ayoko na mag-church kasi parang lagi akong pinapatamaan ni pastor. No? Minsan ganun lang kaliliit ang mga bagay na nagiging dahilan para tayo ay na-fall back, na tayo ay nawawala sa tamang direksyon ng ating lakbayin. Secondly, kapag ikaw ay nakita mo na kung saan ka nahulog, where you fell off, repent. Diba ang sabi ng Panginoon, after ma-search mo, repent. Lord, ako ang may kasalanan. Ako ang nagkulang sa panalangin. Hey, wag mong isisi sa iba. Lord, hindi na ako ma-attend ng prayer meeting kasi ang lakas ng bunganga ni Pastora. O diba? Hindi kasalanan ni Pastora yun. Ikaw yun. Kailangan mo yung aminin. Ay Lord, ayoko magsimba kasi pag nagsisimba ako, nakikita ko yung pagmumukha ni ano. O diba? You had to repent. Sa iyong relasyon, bakit ka nawalan ng gana sa iyong asawa? Bakit you feel cold with your siblings? Bakit ang hirap para sa'yo to reach out? Kasi naman, hindi naman nila ako sinali. Unmet expectations will lead to depression. Minsan, nag-e-expect tayo too much from others. Minsan, nakakalimutan natin, tingnan yung point of view nila. Hindi naman nila ako pinuntahan. Bakit pa ako pupunta sa kanila? Hindi natin muna inalam, nagalit na lang tayo, hindi natin inalam bakit hindi sila nakarating. All the while, baka may sakit pala sila. All the while, baka naman may pamasahe, wala sila. At eto tayo, nagmumukmuk tayo ng todo at tayo ay gumagawa na ng mga desisyon. Amen? So, after realizing where, the next point is to repent. How long had you been out of the church, mga kapatid? Dahil sa isang panalangin na hindi sinagot, dahil sa isang loss of life, dahil sa isang karamdaman na ayaw gumaling-galing, na dahil sa isang trabaho na hindi mo makuha-kuha, exam na hindi mo maipasa-pasa, or pangarap na bahay na hindi mo mapag-ipunan, and you begin to sulk outside the church, and you begin to blame God, people, and events. Repent. Repent, mga kapatid. Tingnan natin yung bahagi natin. In repentance kasi, ang mahalaga ay makita mo your side, your share in the wrong. In repentance, hindi mo hinahanap yung share ng iba kung bakit ka nagkamali. Ang mahalaga pa, ikaw muna ang makakita ng bahagi mo doon sa pangyayari, sa kasalanan. Admit it. And then sabi nga ni Brother Toots, confess it. Find somebody close to you. Alam mo, pinaghinalaan ko yung asawa ko. Confess it. Find a group. Alam mo, gusto kong ikumpisal. Pinag-isipan ko ng masama yan eh. Kasi hindi ako binigyan ng pasalubong. Sabi ko, sana malate ka sa eroplano. Yan, di ba, no? Now, in repentance, mga kapatid, the most important is you identify yourself and you admit it. You do not pass the ball to others. Fully inaako mo ito.
and then pagsisisihan. No? But we do not stop in repentance. We now make a resolution. We make after repentance, hindi na ako magtatampo. That is your resolution. Then where is your commitment? Uunawain ko na siya. I hope you get me, no? After knowing where you fell, you repent. Then you make a resolution. I am resolved na babatiin ko na siya. And your commitment, uunawain ko na siya. Amen? Nakikita nyo po yung flow ng ating pag-uusap sa hapong ito. You do not stop in making, sige, babatiin ko na siya. Matigil na lang si Pastora Plauser. Babatiin ko na yan. But your commitment should be to bring back the love and the understanding dun sa tao na iyong nakagalit o pinagtampuhan. That is the difference in resolve or resolution to commitment. And then lastly, ano ang sabi sa atin ng Panginoon? Do not look at your success and failures as forever. Mga kapatid, sa pagpasok ng 2024, wag mong tingnan yun lang, yung kabiguan mo. Di na nga ako nakapasa nung 2023, hindi pa rin ako makakapasa ng 2024, I'm sure. Wag. Or, naging matagumpay ako, yumaman ako nung 2023, mas yayaman ako 2024. No. You are not to bring that. You had to work for 2024. You had to trust God. No, di ba? Sabi naman natin, He is the same yesterday, today, and forever. No? Marami sa atin ang nanlamig in the latter part because of busyness. Hindi mo man sinadya na busy ka sa preparasyon, sa mga events, sa mga gatherings. So, hindi ako naka-attend ng prayer, hindi ako naka-attend ng sambang gabi, hindi ako naka-attend ng mga year-ender, hindi ako naka-attend. But today is another day. Diba nga? Araw-araw, ang sabi nga, ang habag ng Diyos ay laging sariwa, araw-araw. Whatever transpired yesterday, it's a new day today. Just think of where you fell, repent of it, and be resolved not to do it again, and be committed to the things that you believe in. And lastly, as I end, I hope hindi ko kayo nainip. I hope hindi kayo na boring sa isang pag-uusap natin ngayon. I want to invite you back sa mga nanlamig, sa mga tumigil sa pagdalo sa gawain, sa mga bumitaw sa pananalangin, whether personal or corporate, sa mga patuloy na nanghihinayang na ibigay ang kanilang ikapu at handog sa mga gawain ng kanilang iglesia, sa mga kapatiran na parang manok, na patuloy lang tayong kumakahig. Kasi yung manok gusto lang pakabig, ayaw ng patulak. No? I want you to go back to that water. Dip your feet again doon sa tubig when you were baptized. Balikan mo yun. Hindi ba yung pakiramdam mo nung ikaw ay mabautismo sa tubig? Sabi nga ng pastor na ikaw ay inilubog at nang ikaw ay umahon, parang napakalinis ng paligid mo, napakalinis ng pagkatao mo, nagbago ang pananaw mo sa lahat ng bagay. Let's get back to that. Balikan mo yung first love mo sa Lord, yung kahit na hindi mo kakilala, gusto mong i-share ang magandang balita ng kaligtasan. Ngayon kasi, ang dami na nating alibay. Ang hirap mag-share, nay. Ang dami nilang reklamo. Pero noon, kahit nga sa bingi, gusto mong mag-share. No? Kahit di ka marunong ng sign language. No? Yung first love mo sa Panginoon na kahit na usher ka lang, sabihin, o ikaw mag-usher, naku, hindi mo alam kung paano ka mag-pray, kung paano mong, Lord, samahan mo ko, usher ako.
Ngayon, ando ka na sa pulpito, parang petics pa rin. Let's get back to that. Yung panahon na pamasahin mo na lang, hindi, bibigay ko to sa offering. Gusto kong meron akong share sa gawain ng Diyos. Ngayon, balik na naman tayo sa barya-barya. Kung anong matira. It is the 10th of January here in the Philippines. 10 days ago, we were exuberant. Nagtititili tayo. Hallelujah! Bagong taon na. Anak, all the problems you had in 2023, you still have them now in 2024. But you can change. You can make a resolution to change and commit in changing for the glory of God. Diba? Maring nahiya ka bumalik sa church, but you are resolved. Make a resolution, babalik ako sa church. And be committed, kahit sino ang masalubong ko, hindi ako matatakot, hindi ako mahihiya. I will be there for my Lord. That is your commitment. Amen? And let's get back on track. Hayaan nating umikot ang buhay natin sa panalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paghakbang ayon sa kanyang katuwiran. At sabi naman ng pangako niya, unahin mo lang ako at lahat ay idadagdag ko sa iyo. May 2024 be not just a year of blessing. May 2024 be a year of commitment for all of us. Again, sabi ng Cambridge, commitment is giving time, energy to something you believe in. Radio believed in sharing what the Lord has given to them. And they are not just saying it. We are beneficiaries of it. Bakit hindi tayo ma-challenge? Ma-challenge tayo. Let us share in the burden of this iRadio. If we cannot give money, let's invite friends. Let's be loyal supporters. In that way, your presence alone means so much to the people behind it at nakakadagdag tayo doon sa pagkilala ng Facebook sa programang ito. Let us be committed in sharing our love sa mga taong minsan ay pinagdamutan natin. Sa mga taong minsan ay hinusgahan natin. Let us be resolved. Ang resolution ko ay magpapatawad. But I am committed not just to forgive, but to understand where they came from para maunawaan ko ang kanilang bahagi na hindi lang yung akin ang nakikita ko. This 2024, as we say in CFAG, keep moving forward. Tumingin ka lang dun sa nakaraan. Use the rear mirror, but do not stay there. Learn what is something to be learned, and then bring it to the present, and be resolved not to do it anymore. And as you move forward, focus on the cross and aim for the crown of life. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Papuri at pagsama po ay sa Panginoon. Salamat po sa pagkakataong maging bahagi ng unang 10 araw ng 2024. Amen. God bless you. Thank you, Mami. Closer. Thank you po. Ang pagbabalik, ano ba sa English yan? The comeback. The return. The return. The return. Yeah. Kumbaga, meron tayong mga bagay na dapat nating balikan at pag-aralan muli yung mga kung saan tayo nadapa, saan tayo nagkulang, saan tayo nagkamali. Diba? At magmuni-muni tayo kung paano natin i-rebound, aayusin ang mga bagay na gusot na ginawa natin sa mga nakaraan. Hindi pa huli ang panahon. Hindi pa huli. Opo. At habang tayo nabubuhay sa mundong ito, may pag-asa. Maliban na lang kung mayroong magbibigti dyan o magpapakamatay dyan. Yan ay malaking kasalanan yan. The fact is, tayo ang gumagawa ng history ng buhay natin.
no, na kapag meron tayong ginawang gusto natin maging mabuti, magagawa natin. Kung gusto natin maging masama, nasa sa atin 'yon. Kung gusto natin maging masaya, malungkot, nasa sa atin 'yon. Kaya nga ang dapat natin gagawin parati. Kung meron tayong isang bagay na gustong gawin sa buhay, pag-pray natin muna. Lord, gusto ko maging ganito. I-try natin 'yon. Focus on it. Ang iRadio po ay nag-umpisa ng walang-wala. Ako ay naamin ko sa inyo 'yan. At hanggang sa ngayon ay walang-wala pa rin. Totoo yan. Pero yan po ang aming layunin dito, ang makatulong sa inyong lahat. Maging financial po and spiritual, sa anumang bagay na makakayanan po namin. Inihahatid po natin ang mga magagandang balita to inspire everyone na kung tayo ay nanlulumo, pinanghihinaan ng... Wala, si Pastora. Napindot. Ano nangyari kay Pastora? Napindot niya lang yan. Ayan. Nanay Floser. Napindot niya. Kung tayo pinanghihinaan ng kalooban, huwag tayong patatalo na sa mga dumarating na pagsubok sa buhay natin. Kasi ang kaaway yan ang gustong gawin sa buhay natin. Guluhin, sirain yung ating mga good vibes natin. Teka, balikan natin si Pastor. Sorry po. Malikot ang kamay. Alam mo, para kang mami ko talaga. Ganyan. Iinom po sana ako. Napindot ko yung phone. Sorry po. Senior lang. Nako. Kasi meron tayong ganyan sa buhay natin. May hangover pa si mami. Na minsan talagang yung magkapagkakamali natin sabi ng iba, hindi ko na maayos to. Hindi, maayos pa yan. Hanggat may buhay, may pag-asa. Diba? So, nako, thank you, Mami, sa iyong naihatid na message ngayon. Alam mo, binipo ko sa mikropono mo, ha? Lakas. Oo. Alam mo, hindi ako nagkamali. Yan ang sabi ko, this is it. Ito na, ultimatum na ito. Pag hindi pa naman ito talaga nagkasundo, ewan ko na. Yun nga pong mga aso ko dito, pinandidilatan ko kasi pag tumahol, maririnig ninyo. Pero thank you po talaga. Ang laking bagay po ng iRadio para makaabot pa po kami. Itong pong mga gadget na to, talaga pong, alam ko po na kailangan to para mas malinaw, maunawaan, at it is for the glory of God. Amen. Sabi ko nga, anything that is given, ano mang ibigay sa atin, gamitin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Anong man yun. Buhay, pera, talino, panahon, use it for the glory of God. Naku, totoo po. Alam niyo, nabanggit sa akin, naalala ko ito yung sabi ni Cross Culture, ni Brother Toots. Kung yung mga binibigay mo, yung anything that you give from your heart, and you don't expect in return, yan ay tinatawag na yung iyong pagbibigay, yung charity, or yung para bang yung treat it as a ano ba ito? Abuloy. Ano ba sa English ang abuloy? Alms? Is it alms? Tama ba yun, Pastora? Nagkakaroon ka ng penance. Parang sacrificial offering. Sacrificial offering mo. At ang balik niyan, di ba sabi sa Biblia, siksik-liglig umaapaw kapag ikaw ay nagbibigay ng grasya. Kasi yung... What you sow is what you reap. Yeah, tinan mo yung isang basong tubig na ganito. Pag pinuno mo, parang yan yung grasya mo eh. Pag pununo ng tubig yan, ay saan pa ilalagay yung blessing mo. Kaya, bawasan mo para papasok na naman yung blessing. Alam po ninyo, ako isasuggest ko lang sa mga nanonood ngayon. Ang iRadio po ay, gaya ng sabi ko kanina, walang-wala po hanggang sa ngayon. Pero, hindi po kami nakakaranas ng kakulangan. When we give something, yun ay talagang from the heart. Hindi dahil para magpasikat. And we do it kasi mahal namin kayo. What we have is, kasi hindi naman namin sa amin yun eh.
hindi namin tinitreat na galing sa amin, galing sa Panginoon yun eh. Kami ay kasangkapan lamang. Darating ang oras, ako para sa akin iiwanan din namin ang lahat ng ito. Bakit ka mag-iimbak ng maraming salapi? Pagdating mo sa hukay, hindi mo naman mabibitbit. Oh, Hindi ba? correct. So, what's the sense of keeping those things? Ginagawa mong second God yung mga bagay na yung kagaya ng mga mamahaling gamit, kung ano man yung kung ano meron tayo ngayon. Ay yan nagiging pangalawa tuloy ang Panginoon dyan. I-share po natin kung ano yung meron tayo may tutulong. Darating ang oras, isang iglap, para tayong bula. Lahat po ng meron tayo, iiwanan din natin. Bakit hindi mo na lang i-share sa iba? Share mo na lang. Baka ma-bless mo pa yung ibang tao. Hindi po ba? So, same as the thing, yung itong message na ni Mami Plosser ngayon, na yung pagbabalik, maaaring meron tayong mga gusto na nagawa from the past. Maaaring sa bagay na ito, may ayos natin yung mga nakaraan nating mga kamalian. Yan. Ewan ko lang, share ko lang po sa inyo ito. Kasi it works to me, sa aming buhay mag-asawa. Ngayon, tingnan nyo kahit nakakain pa rin kami na 3 beses sa isang araw, nakakapag-abroad pa, hindi ba? Why not try? Totoo ang salita ng Panginoon. Kapag sinishare po natin ang ating blessing, hindi po hihinto yung blessing na yun, umaapaw, siksik, digdig, umaapaw. It's very, very effective po yan. And trust me, and dahil po yan yung nangyayari, na-experience po namin. Ayun. Pastora, maraming salamat po sa inyong na-share. Opo. And I would like to just simply remind us all, ang pagbabalik ay hindi lamang pagbabalik sa dating buhay na dinaanan. Ang pagbabalik ay pagbabalik din po sa Panginoon. Amen. Ng lahat ng bagay na ating tinatanggap. Sabi ko nga kanina, it will work 2 ways sa buhay natin. Thank you, iRadio. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am. Dahan-dahan, pwede mo nang pindutin ngayon. Sige, bye-bye. Good night. God bless. Bye-bye po. Ay, ganda naman yung turo na yun. It's nakakagising. Ganda. 2024 na. Marami, taon-taon ganito na lang ba tayo na magre-repent na ako o magbabago na ako. Pero ilang araw lang, ilang linggo lang, wala na naman. Nasa sa atin po yun, guys. And kanya-kanya tayong salvation, tandaan po natin yan. Ang bawat isa sa atin, we will be judged according to what we have done. Kaya sa atin lang po ay paalala. Pare-pareho po tayo na hukuman pagdating ng araw. Pero di ba sabi pagka nananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka na i-judge. Totoo ba yun? Tanong natin uli kay Brother Toots ulit. I think patuloy naman kasi everyday nagkakasala pa rin tayo. Yeah, but it never stops. So then we ask forgiveness. But when we repent, it means we're not going back to what we had done na mali sa paningin ng Diyos. But if sometimes we just ask forgiveness and then we do it again, may consequence na yun. Iba na yun. Pero siyempre, sabi nga, ng turo ng cross-culture, hindi tayo perfectong tao. Magkakamali tayo, hingi tayo ng tawad, paulit-ulit, hanggang sa dumating na punto na nakakasanayan natin na hindi na natin ginagawa. Yun, it's a matter of practice, sabi nga ng cross-culture. Ako ngayon, nag-repent ako ngayon, humingi ako ng tawad sa Diyos. Tapos mamaya, eto na naman, nagawa ko na naman uli. Hingi na naman ako ng tawad kay Lord. Tapos, eto na naman, nagawa ko na naman uli. Pero unti-unting nababawasan. It's better that way, sabi nga ng cross-culture ni Brother Toots. Na better that way, nababawasan yung mga mali mong ginagawa. Kasi pag tinandaan mo, Lord, nagkamali na naman ako, paano bang gagawin ko? And then you keep trying and trying to change something until unti-unti mo nang nababawasan hanggang sa hindi mo na ginagawa. So, ganun ang repentance. Hindi naman isang bigla. Hindi ko na gagawin. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako iinom. Yun.
tapos ayan na naman uli. Hindi na ako magsusugal. Diba? So, unti-unti po yan hanggang sa maging makasanayan na natin na hindi na natin ginagawa. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa iRadio. Thank you so much sa inyo. Ay hindi po kayo umalis. At pinakinggan natin yung message ni Mami Closer. Sana po ganyan, araw-araw tayo. No? Hindi na sayang yung pag-stay natin. Oo, kami po. Very nice, thank you. 4 years, and ito nag-uumpisa na tayo for 5 years ng ating tatahakin dito sa iRadio. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po kami dito. But again, hanggang sa makakaya, hanggang kagustuhan po ng Panginoon, nandito pa rin kami para ihatid po sa inyo ang mga magagandang balita. Alright, time to go. Meron ka pa message? Wala naman. Please click like and subscribe po ang iRadio. We have 18,605 na po ang ating subscribers. Thank you sa inyong lahat sa inyong support. Please, supportahan po din natin SMG Philippines, Special Moment with God, Cross Culture West Covina, at siyempre ang ating Mother Church, ang Covinas for Christ, headed by Pastor Sunny Rivera. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin, very, very short lang ang buhay natin sa mundong ito. Isang iglap mo lang tayo. Wala na tayo. Pero magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kahit ano pong dumarating na pagsubok sa ating buhay, maging masagana man ito, kung ano man pagsubok yan, thank you, Lord. Thank you pa rin sa umaga pagising natin. Good night, guys. Love you. Bye-bye. Bye. Hello kay Bernard Manalo Gabriel. And this song is dedicated sa inyo mga nanay, especially kay Nanay Luz Conferido. Sa inyo po ito. Bye-bye. Hello, Chiki Chan. And Andrew, hello. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay masdan, ligaya'y tila pa walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang nalay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na.
gagabay sa'yo. Ang alay kong ito'y pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay tagay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay kong ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw. Ito po ang iRadio, Unlimited para sa Sanlibutan Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.